Sa simula ng movie ay makikita natin ang ilang mga bata sa isang nayon na maglalaro sa kabukiran. Bago umalis ay sinabihan si Abdi ng kanyang tatay na umuwi na bago sumapit ang gabi, kaya't naglaro sila ng ilang oras hanggang sa dumilim. Nag-uwian na ang kanilang mga kasama, ngunit gusto pa ding maglaro ni Abdi at ng kanyang kaibigan, at habang naglalaro ay biglang tumilapon ang kanilang bola sa gitna ng kabukiran. Inaya ng umuwi ni Abdi ang kanyang kaibigan, ngunit gusto naman nitong hanapin ang bola sa bukid, kaya't nagpunta sila sa bukid at nakita nila doon ang isang batang babae na hawak-hawak ang kanilang bola. Mukhang demonyo ang batang babaeng ito at kakaiba ang kanyang itsura, ngunit hindi naman natakot ang kaibigan ni Abdi at sinundan pa niya ito upang kunin ang bola, at nakita ni Abdi na pinatay ng batang demonyo ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagpukpok ng isang bato sa ulo nito. Agad na bumalik si Abdi sa kanilang nayon upang sabihin ang nangyari, kaya't nagsuguran ang mga tao upang hanapin ang pinatay niyang kaibigan, ngunit di naman nila nakita ang katawan ng batang lalaki doon, at pagpunta nila sa ilog ay doon nila nakita ang duguan at walang buhay na kaibigan ni Abdi. At inakala naman ng tatay ng bata na si Abdi ang pumatay sa kanyang anak dahil siya ang huling kasama nito, at bago maparusahan si Abdi ay dumating ang isang kilalang pamilya doon at sinabi nito na hindi ito magagawa ni Abdi, at totoo ang kanyang sinasabi. Si Sumala ang may kagagawan nito at maaaring buhay pa din siya hanggang ngayon. Hindi alam ng mga taga-nayon ang tungkol kay Sumala, kaya't ikinwento ng lalaki sa kanila ang istorya nito. 29 years na ang nakakaraan ay may isang pinakamayamang lalaki sa nayong ito ang hindi magkaanak, at nang dahil dito ay gusto ng kuhanin ng kanyang tito ang lahat ng kanyang mga lupa upang mapamana ang mga ito sa kanyang mga anak, kaya't sobrang nagalit si Sojiman sa kanyang narinig, at sinabi niya sa kanyang asawa na kung hindi tayo magkakaanak sa loob ng isang taon ay magpapakasal ulit ako sa iba, kaya't sobrang nalungkot ang kanyang asawa, at pagkatapos ay pumunta siya sa isang shaman kasama ang isa niyang katulong, at pagkarating niya sa matandang babae ay sinabi nito na alam kung gusto mong magkaanak. Sinabi ng matandang babae na nililinaw ko lang sa iyo na ginagawa ko ang mga ito sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan, at upang maisakatuparan ko ito ay tinutulungan ako ng Diablo. Magkakaroon ka ng anak ngunit kailangan mong magbigay ng isang sakripisyo. Magkakaroon ka ng dalawang anak na babae at ang isa sa mga ito ay mapapasayo, at ang isa naman ay para sa Diablo. Mabuti ang isa at ang isa naman ay napakasama, at wag na wag mong sasaktan ang anak ng Diablo, dahil kapag ginawa mo ito ay mawawasak na ang lahat sa nayong ito. Pagkatapos ay nagritual na ang matandang babae at naghalo ito ng ilang mga bagay sa dugo at ipinainom na niya ito kay Sulastri, at sinabi niya na makakatanggap ka ng magandang balita pagkatapos ng 2 buwan mula ngayon, at makaraan ng 2 buwan ay malalaman natin na nagbunga na ang ritual dahil nabuntis na si Sulastri. At masayang-masaya na ibinalita ito ni Sojiman sa buong nayon, at alam din niya na magkakaroon siya ng 2 anak na babae, at ang ipapangalan nila dito ay Sumala at ang isa naman ay Kumala. Dumaan pa ang ilang mga buwan at ipapanganak na ni Sulastri ang kanilang kambal, at makikita din natin ang Diablo na nakaupo sa sofa. At pagkapanganak sa unang anak nilang babae ay hindi na ito gumagalaw, kaya't inakala nila na patay na ito, at pagkapanganak ng pangalawa ay laking gulat nila dahil mukhang Diablo ang mukha nito, at nagalit si Sojiman nang makita niya ang bata, at dahil sa galit ay kinuha niya ang isang kutsilyo upang patayin ang sanggol, ngunit pinigilan siya ni Sulastri dahil nakipagkasundo siya sa Diablo na wag sasaktan ang anak nito, at dahil hindi alam ni Sojiman ang tungkol dito kaya't sinaksak niya ang bata at pinatay, at pagkamatay nito ay nabuhay kaagad ang batang ipinanganak na patay kanina. Kaya't sobrang saya ni Sojiman nang marinig niya ang pag-iyak nito, at makaraan ang ilang taon ay malalaman natin na paralisado ang kalahati ng katawan ng anak nilang nabuhay, at ang ipinangalan nila dito ay Kumala. At ganun din pala si Sojiman nung bata siya kaya't dumaan siya sa isang therapy. Ipina-therapy din nila si Kumala ngunit hindi naman gumaling ito. Isang araw habang naglalaro ng bike si Kumala ay bigla siyang nagalit at itinulak niya si Sulastri nang wala namang dahilan. Kaya't nagalit si Sojiman at pinapasok niya si Kumala sa kwarto, at sa kwarto ay makikitang tila nagwawalang sinasaniban si Kumala. Hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari dito, kaya't naisip nila na baka pasaway lang talaga ito, at hindi matanggap ni Sojiman na may anak siyang isang pasaway, kaya't ipinakulong niya ito sa isang kamalig. Pagkalipas ng ilang mga taon ay ipinakitang wala pa ding nagmamahal at nakakaunawa kay Kamala kahit na ang kanyang ina, at palagi pa din nilang ikinukulong si Kamala, at dito din nasasaktan si Sulastri dahil naaalala niya ang pakikipagkasundo niya sa Diablo na palalakihin niya sa pagmamahal ang kambal, ngunit pinatay naman ni Sojiman si Sumala pagkapanganak pa lang nito, at minamaltrato din nilang lahat si Kumala.
Isang araw ay makikitang nakatakas si Kumala sa kamalig, at nang makita siya ng mga bata sa palengke ay pinagtawanan siya ng mga ito, at pinahiran ng putik ang kanyang muka, at nakita siya nila Sojiman at Sulastri at hindi man lang nila pinigilan ang mga batang nananakit kay Kumala, at sa halip ay pinarusahan siya ni Sojiman dahil pinagbabawalan nila itong lumabas. Si Sam ang matandang katulong ni Sulastri na nagmamahal kay Kumala. Sinubukan niyang tulungan si Kumala ngunit wala naman siyang magawa, at pagkaalis nila Sojiman ay nilagyan niya ng gamot ang likod ni Kumala, at pinatugtog niya ito ng piano upang gumaan ang pakiramdam, at ginawan din niya ng isang manika si Kumala bilang kanyang regalo dahil kaarawan pala nito, na walang nakakaalala. At nang matutulog na siya ay nakita niya ang kaluluwa ng kanyang kakambal na si Sumala sa kabinet. Natakot si Kumala sa kanyang kapatid, ngunit inakap siya nito at sinabing huwag kang matakot sa akin dahil kapatid kita at hindi kita sasaktan. Pinatay ako ng iyong ama at ngayon ay minamaltrato ka naman niya, at maghihiganti ako sa lahat ng kanyang mga ginawa, at makikitang hindi nakikita si Sumala sa salamin. Isang araw habang tumutugtog ng piano si Kumala ay sinampal siya ni Sojiman dahil naingayan ito sa kanya, at wala man lang ginawa si Sulastri kahit nakita na niya ito, at sa halip ay pinagalitan pa niya ang anak, at sinabi ni Sam kay Kumala na magpakatatag ka, at makikitang nakakatayo na siya ng diretso at nakakalakad ng normal. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kanyang ama, at bigla niyang sinaksak ng ballpen ang isang kamay nito. Kaya't nagulat si Sojiman kung paanong nagawang makalakad ng diretso ni Kumala at masaksak siya nito sa kamay, at dahil dito ay lalo siyang nagalit sa anak, at ang katotohanan ay talagang kagagawan ito ng kaluluwa ni Sumala na sumanib kay Kumala, at bilang parusa ay itinali nila ito sa isang krus at ibinilad sa gitna ng init ng araw, at wala man lang kahit sino ang tumulong sa kanya. Kinagabihan ay kinuha nila si Kumala upang pakainin, at nang siniban siya ni Sumala ay umupo siya sa lamesa at jumanggal sa gitna nito. Pagkatapos ay nakita ni Sulastri sa salamin na si Sumala pala ang may kagagawan nito, at ipinadala na nila si Kumala sa kamalig ngunit nagawa namang makatakas nito at manginain ng mga buhay na manok. Kinabukasan ay tinanong siya ni Sam kung bakit niya nagagawa ang mga ito. Hindi ko ginagawa ang mga ito at ang lahat ng nangyayari sa akin ay kagagawa ng kaluluwa ni Sumala, at natakot si Sulastri nang marinig niya ang sinabi ng anak dahil alam niya na nakasire siya sa kasunduan niya sa Diablo.